For today's video ay nandito po tayo mga ka-DIY sa aming bukirin. Tara, samahan niyo po ako, mag-deworm po tayo ng aming alagang baka. Meron po akong dala dito mga ka-DIY na balbasin. Ito pong balbasin ay maganda po ito gamitin pang deworm sa ating alaga. Dahil pwede mo itong gamitin kahit tag-ulan o tag-araw. At syempre, meron din akong dala ditong syringe mga ka-DIY. Ito po ang gagamitin nating pangsukat kung ilang ml ang kailangan natin sa isang baka. Madali lang po itong gamitin mga ka-DIY. Sundin lang po natin ang instruction na nakasulat dito. Ayan, ito pong nag-aalaga sa aming baka mga ka-DIY. Kakilala po namin ito at siya na ang nagdi-deworm dito. Kaso sa tingin ko ay nahihirapan po siya mga ka-DIY. Kaya sabi ko, ako na ang gagawa. Nakisuyo lang po ako sa kanya mga ka-DIY na i-video niya po ako. Alam ko mga ka-DIY ang gawain na ito kasi dati ko nang ginagawa ito. At presko pa po ito sa isipan ko. At alam ko na kayang-kaya ko po talagang gawin ito. Dahil ilang dekada din ako nakatira sa bukid mga ka-DIY kasi sa bukid po talaga ako lumaki. Pero sa ngayon ay nasa city na po kami mga ka-DIY. Doon na po kami nakatira kasi doon po ang trabaho natin. Pero hindi po nawala sa isipan namin na mag-invest nito mga ka-DIY at dati na rin namin ginagawa ito. Kaso, nahinto po yun mga ka-DIY kasi wala na pong mag-aalaga. Pero sa ngayon ay marami namang gustong mag-aalaga kaya nag-invest na po kami ulit nito. Dito sa ganitong livestock mga ka-DIY ay maganda talagang mag-invest dito. Lalo na kapag magaling yung mag-aalaga. Malaki talaga ang interest na tutubuin dito mga ka-DIY kumpara doon sa bangko. Maliit lang po yon sa bangko mga ka-DIY. Ilang percent lang po yon per annum kumpara dito sa livestock na ito. Subok ko na po yan mga ka-DIY. Sabi ko po, nagawa na po yan namin dati. Kaso lang nahinto po yon mga ka-DIY. So sa ngayon, nanunbalik na naman po at nandito na naman po tayo. At nakabili po ako mga ka-DIY ng 4 na piraso na puro lalaki. Maganda po kasi mga ka-DIY kapag lalaki. Mabilis lang po yan lumaki. 4 na piraso po yung nabili namin mga ka-DIY. Dalawa po dito sa dalawa kong kapatid. Isa-isa sila. At yung dalawa doon naman po sa relatives namin. Ito po ay sinishare ko po sa inyo, hindi sa pinagmayabang namin mga ka-DIY. Pero gusto namin i-share sa inyo na maganda talaga ang investment na ito. Para ma-inspire din po kayo kapag meron kayong extra money, ay pwede nyong gayahin ito mga ka-DIY. Bibili kayo ng mga livestock at ipagkatiwala nyo doon sa mga relatives nyo. Pipiliin nyo lang po yun mga ka-DIY ang magandang mag-alaga. Alam nyo naman kung sino yon. Alam nyo naman kung sinong lumaki na magaling mag-alaga ng mga livestock kagaya ng baka, karabaw at iba pa. Baka talaga ang napili ko pong i-invest dito sa bukid mga ka-DIY. Maganda po kasi ang baka kasi mga heat lovers po ito mga ka-DIY. Kaya nilang mabuhay sa init o sa mainit na panahon kaya nilang mabubuhay. Unlike sa karabaw na hindi po pwede mainitan yung karabaw mga ka-DIY. Kailangan mo talagang paliguan yung karabaw na yan kapag mainit na. Hindi kagaya sa baka, ay pwede mo lang dalawin ito agat hapon. Papainumin mo lang. Okay na. Solved na po sila mga ka-DIY. So hindi masyadong maalagain itong baka. Kaya baka po ang napili kong ipaalaga dito sa kanila mga ka-DIY. Ito po ang aming turo. Ito po ay pinangalanan ko pong si Pula. Ayan. Gwapong-gwapo po itong si Pula na ito mga ka-DIY. Dinala po namin dito mga ka-DIY kasi yung inahin ni Mama ay nagpahit po kasi. Ayan, kaya dinala namin dito. Kaso parang chill lang itong si Pula. Parang hindi niya nagustuhan yung partner niya. Ayan. Walang paki itong si Pula. Nako, parang hindi niya type yung inahin ni Mama ko mga ka-DIY. O, tingnan nyo. Ayan o. Yung inahin ni Mama ko ay nilalandi na yung pula ko. Pero parang ayaw niya talaga. Oh, wala lang sa kanya mga ka-DIY. Pero hayaan lang muna namin mga ka-DIY. Baka sakaling magkagusto din. Ayan na oh. Mamili pa talaga. Parang gusto niya yung maliit. Ayaw, cool. Bata palagi ito, cool. Ayaw pa talaga ni Pula mga ka-DIY. Kaya dinala na lang po siya ni Hipag palayo.
Wala pa po talagang gana si Pula mga ka-DIY. Iwan ko ba kung bakit walang gana itong si Pula. Kaya dinila naman po siya ni Hipag papalayo. Ang gagawin namin ngayon mga ka-DIY ay pupurgahin na lang po namin itong maliliit. Ayan, itong anak sa inahin ni Mama. Okay? Ito yung mga dala kong pamurga dito mga ka-DIY ay kasama po sa budget ang kanilang mga livestock talaga dito. Yung sa akin kasi dito mga ka-DIY, 4 na piraso lang pong lalaki. Puro lalaki po talaga yung binibili ko mga ka-DIY. Maganda yung lalaki mga ka-DIY kasi mabilis lang po lumaki. Lalo na kapag magaling yung mag-alaga mga ka-DIY. Naku, mabilis lang po ang ating return of investment. So ito na ngayon mga ka-DIY ay meron na nga akong na-prepare na gagamitin nating pamurga sa maliit na baka na yan. Kaya tara, hulihin na natin. Malayo po itong location ng baka sa setup ng ating camera mga ka-DIY. Kaya sinubukan kong palapitin dito. Kaso parang nakahiring po itong maliit na baka na ito. Kaya pahirapan kami sa paghuli dito. At mabuti na lang at nandito sila ni mama ko at yung hipag ko. Kaya tinulungan po nila ako. At ganito lang pala tawagin mga ka-DIY para lumapit po sa kanya. Ito ang kanyang calling code. Pakinggan nyo. Oh, sin. Sin. Oh, sin. Ngunit mga ka-DIY sa nasabi ko na nga ay parang nakahiring at talaga itong maliit na baka na ito. Ayan o. Pahirapan talaga kami sa paghuli dito mga ka-DIY. Mabuti na lang at sinamahan ako nila dito mga ka-DIY. So ayan na nga. Hindi nagtagal ay nahuli din namin. Kaya walang kawala ito sa amin ngayon. Madi-deworm talaga ito namin mga ka-DIY. Kailangan talaga nating i-deworm mga ka-DIY lalo na kapag mga maliliit pa. Para mabilis lang pong lumaki, wala pong humahadlang sa kanilang paglaki kapag mapupuksa po natin ang mga worms sa kanilang tiyan. Mabilis lang talagang lumaki ang ating mga livestock kapag walang worm ang kanilang tiyan mga ka-DIY. At makinis din ang kanilang balat. Parang balat din ng tao na makinis, maganda tingnan. So kapag ibibinta mo ay may presyo po itong malaki kapag maganda ang physical appearance ng ating livestock. Hindi lang sa baka. Sa wakas ay nagtagumpay din tayo mga ka-DIY kahit na hinihingal po tayo sa paghahabol sa maliliit na baka na ito. Masyado pong maliksi itong maliit na baka na ito mga ka-DIY. Kapoy man yung purgag baka, oy no. Kato lang pula oh, purgahon ta na oh. Kadyon pagpurga sa inahan nga naay ka sa ano katugurong mangga oh. Di ana rang kuan dito sa kuan ba yung ilong dito na sa dito sa ano. Ginitang ilong ana. Ka-DIY. Giga idra ako. Hay usa ka-DIY be. Ka-DIY oh. Ka-DIY gamay oh. Karing pula itong purgahon mga kini siya mga 200 kilo ni. 11 kilos mga 16 ml ang kinahanglan ta. Ari atisay dah wala mata na atisay. Oh, kana din gali hagwayan. Kay dalan na diha sa una. Ay atisay gasan to sa ni kay gamit pa ni sa ito eh. Oy, DIY. Ni kasi atisay. DIY. Ito na, ina, ibo na. Nah. Kailangan ito 16 ml. Beep. 16 ml. Ito na yung mga dana dito sa ubos. 11, kulang 5. Arete. Pa 5 ml. Di pa lagi guro kay na sila mangulag ma kay bata mong guro na god. Mga laki no pwede Oh, na. Wala. Ati. Yan ati. Lalibang.
Naman ako sila. Wala na guro ni Gaulag sila. Nasig na hupas naguro to pagdala din eh. Balaan na ni Jomel unya nagpatakwas balik eh. Okay. Daso na lang. Kaya itong tamaan ng tubig para tapos lang. Ya asam na ni mo igaig. Ay, sus! Kinanglan pa na igaig may pangilong mo na. Aw. Ya dili mo sibo. Yan tawag lang mga galawa ni DIY. Kali na day, video diri day. Ang kuan pagkurdan dan digaig mo na do. Ah. Ano ni kung guys? Wala na ni pangilong ito basal mo. Dili ba kay purgahon tawa para patay bitok mo. So ganito lang mag-deworm mga ka-DIY. Kailangan lang natin ng empty bottle. Kagaya ng Mountain Dew or anumang klaseng bottle yan na mahaba ang liig para hindi tayo mahirapan sa pagpasok sa bunganga ng ating alagang baka or karabaw man yan. At madali lang mga ka-DIY mag-deworm kapag mayroon ng tusok sa ilong ng ating livestock. Kapag wala pa kasing tusok mga ka-DIY ay mahihirapan po tayo kasi kailangan po nating itali doon sa puno ng kahoy. Itong dalawang baka na ito mga ka-DIY, tag-iisa po sila dito ang aking kapatid. Ito yung ating dalawang turo. Itong si Pula, parang hindi pa masyadong attract ito sa babae. Ngunit itong isa mga ka-DIY ay talagang attract na po ito sa babae. At sa sobrang attract niya sa babae, pati lalaki parang ma-attract na rin. Gusto na rin niyang kastahan. Hala ka! At gano'n na nga ang nangyari mga ka-DIY. But anyway, ito pala ang ginagawa ko pagkatapos nating magpurga mga ka-DIY. Binabanlawan ko po yung buti. Kasi sa buti ay meron pang natitirang mga medicine yan. So babanlawan natin ng tubig at ipapainom din natin sa baka natin. Para hindi po masayang ang medicine. Mahal pa po naman. Mana? Mana tagpurga ka DIY? Pansinin nyo ang init ngayon mga ka-DIY, di ba? Sobrang sakit na po ang init ngayon sa oras na ito. Nasa mga alas 10 na po ito mga ka-DIY dito sa probinsya. Pero tingnan nyo ang ating baka. Chill lang po sa init mga ka-DIY. At tingnan nyo rin ang ating karabaw. Nandyan na sa kanyang swimming pool. So ang baka ay ngayon lang to namin pinuntahan. Pero itong karabaw na ito, kailangan talagang maaga pa. Pakainin mo ito. Para sa ganitong oras ay nasa swimming pool na po yung karabaw nyo. So yun ang pinagkaiba sa karabaw at sa baka. Kaya gusto ko na baka ang i-invest ko dito. Ngunit kailangan talaga din ng kapatid ko yung karabaw. Kasi po yun po ang katulong niya sa hanap buhay niya dito sa probinsya. Kaya binilhan din namin sila ng karabaw. Sama na nimo ka DIY? Gihimos nimo? Nang ka DIY oy. Ihimos mo ka DIY? Sige, himusa ka DIY, himusa. Ayan, gusto nang umuwi si ka DIY gamay mga ka DIY. Dahil tapos na tayo dito. Ayan, nagliligpit na po siya. Pinagliligpit na yung mga gamit ko dito. Hanggang dito na lang po ang ating video mga ka DIY. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat. Solid and Liquid Team. Maraming salamat po talaga sa inyong walang sawang pag-support sa ating munting channel. Sana po ay nag-enjoy po kayo sa ating vlog dito sa Bukid. Hanggang sa uulitin mga DIY. Sa muli, maraming salamat po talaga sa inyong lahat. Paalam!